Mahabaging Ama, Diyos na makapangyarihan po sa lahat, narito pong muli ang ilang bilang ng iyong mga lingkod na patuloy na nagkakaisa at dumadalangin po sa iyo. Kami po ay naghahandog ng maraming pasasalamat dahil sa patuloy mo po kaming binabantayan, iniingatan at inililigtas sa magulong sanlibutan ito. Kami po, Ama, ay nakikiusap sa iyo. Muli mo pong tanggapin ang bawat isa po sa amin. Kailanman ay wala kaming maitatago sa iyo, Ama. Patuloy kaming nagkakasala. Kaya naman, pakilinis mo po ang aming mga pag-iisip at ang aming mga kaluluwa. Ama namin Diyos, maraming mga tao ang nagdaranas ng mga matitinding kahirapan, mabibigat na mga pagsubok sa buhay at malulubhang karamdaman. Subalit kaming iyong mga hinirang Ama ay patuloy mo pong iniingatan sapagkat sumasampalataya po kami na ibig mo pa kaming sumasamba sa iyo at patuloy na maging abang kasangkapan mo. Sumasampalataya kami, Ama, na ang aming Panginoong Yahushua ay malapit mo nang isugo upang kami ay kanya nang makasama sa bayang banal na inihahanda niya para sa kanyang tunay na mga lingkod. Ama naming Diyos, kaawaan mo po kami na makabilang kami sa magiging mapalad. Kaya dagdagan mo po ang aming pananampalataya sa iyo. Gawin mo kaming matiisi at magtamo ng buhay na walang hanggan. Amin pong pinapanalangin na ang aming kapatid na maghahayag ng iyong mga banal na salita ay maliwanag na maituro niya ito upang ito ay sama-sama naming sampalatayanan sa ikaluluwalhati ng iyong banal na pangalan. Pakibasbasan mo rin po ang aming nakayanang abuloy, patuloy na makatulong sa pagpapalaganap ng iyong banal na salita. Ang lahat po na ito ay aming hinihiling, Ama, sa pangalan po ng aming Panginoong Yahushua na aming tagapagligtas. Amen. Mga kapatid, tayo po ay nagpapasalamat ng marami sa Ama sapagkat tayo ay patuloy na kinaawaan niya na magising sa umagang ito at tayo sama-sama nasasamba at mag-aaral ng mga salita niya. Alam niyo, ang kamatayan, mga kapatid, ay hindi po natin maiiwasan.
Sa bawat tibok ng puso po ng tao ay mayroon pong takdang bilang na hindi natin alam kung kailan po matatapos. Isang araw, titigil ang oras para sa bawat isa sa atin. Hindi natin alam kung kailan ito, kung paano tayo babawian ng buhay, o sino kaya ang katabi natin o kapiling natin pagdating ng kamatayan. Ang kamatayan ay hindi lamang bunga ng kasalanan, sapagkat ang Panginoong Yahushua man, bagaman hindi nagkasala, ay namatay. Kaya ang kamatayan po ay darating at darating yan sa ayaw at gusto ng tao. Sa ano itinulad ang kamatayan, kaya hindi ito kayang pigilan ng tao. Basahin natin ang mga unang talata sa ating pagsamba. Humihihip ang hangin kung saan nito ibig, at naririnig mo ang ugong nito. Ngunit hindi mo nalalaman kung saan ito nanggagaling at kung saan tutungo. Ganoon ang bawat isang ipinanganak ng Espiritu. Walang taong may kapangyarihang pumigil ng Espiritu ni kapangyarihan sa araw ng kamatayan. Sapagkat darating ang anak ng tao na kasama ang kanyang mga anghel sa kaluwalhatian ng kanyang ama, at kanyang gagantihan ang bawat tao ayon sa kanyang mga gawa. Mga kapatid, ano pruweba sa Biblia ng kamatayan na hindi natin kayang pigilan? Katulad po yan ng, alam nyo, ang taong ipinanganak ng Espiritu, o ibig sabihin sa kapangyarihan ng Diyos tayo nilalang, ay ang sabi, humihihip ang hangin kung saan ito ibig. Naririnig mo yung ugong nito pero hindi mo alam kung saan ito nanggaling at kung saan ito tutungo. Totoo po yan eh. At ang sabi, walang taong may kapangyarihang pumigil ng Espiritu ni kapangyarihan sa araw ng kamatayan. Kaya sa araw ng kamatayan, walang makapipigil kahit sino. Di po ba? Pagdating ng panahon na tayo mamamatay na, mamamatay tayo, hindi natin pwedeng baguhin po yon, mga kapatid. Kaya ano lamang ang ibig sabihin? Habang tayo po ay nabubuhay, kailangan ng buhay natin gamitin natin sa isang magandang paraan, sa pag-ibig sa kapwa, pag-ibig sa mga mahal sa buhay, pagtulong sa mga nangangailangan, para tayo po pagdating ng Panginoong Yahushua ay tatanggap ng gantimpala. Sapagkat sabi sa Mateo, darating ang Kristo at kanyang gagantihan ang bawat tao ayon sa kanyang mga gawa. Kaya habang tayo may buhay, hindi pa dumarating ang kamatayan, kailangan nating gugulin ang buhay para tayo magkamit ng tunay na buhay. Yung buhay na daladala ng Panginoong Yahushua HaMashiach. Pero teka muna, bakit nagkaroon kaya ng kamatayan ng tao? Next slide. Ganito nakasulat. Subalit, mula sa punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama, ay huwag kang kakain, sapagkat sa araw na ikaw ay kumain yon, ay tiyak na mamamatay ka. Sino ito? Ang nagsasalita ay ang Panginoon Diyos. Sino ang kausap? Ang munang taong kanyang nilalang. Sino nga ba ito? Yan ay si Adan. Nung kanyang lalangin si Adan, saan sila nandoon? Ito si Adan ay nasa paraiso na. Actually, nang lalangin din ng Diyos ang babae, ay naging kasama ni Adan, di po ba? Pero, merong iniutos ang Panginoon Diyos sa kanila. Nang sabi, lahat ng mga punong kahoy sa gubat, pwede niyong namumunga na makakain, pwede niyong kanin eh. Pero, mula sa punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama, huwag kang kakain, sabi niya kay Adan. Makatwid, nagbigay ang Diyos ng batas kay Adan. Eto pwede, eto hindi pwede. Kung ano yung hindi pwede, pag kayo nang ginawa mo, mamamatay kang walang pagsala. Ang ginawa ni Adan, alam naman natin ang kasaysayan, di ba? Nilabag niya kalooban ng Diyos eh. Ang ginawa niya, kinain niya yung ipinagbabawal na nag-iisa lang naman yon. Pero yung mga bunga ng mga punong kahoy na napakarami na sa paligid niya, na malayin niyang kanin at hindi siya magkakasala, yun ang ayaw niyang kanin. Kaya dahil doon, ano nangyari? Ang sabi sa 5:12, ano ang nangyari bunga ng pagkakasalang ginawa ni Adan?
Kaya't kung paanong sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanglibutan, yan ay si Adan, at sa pamamagitan ng kasalanan ay ang kamatayan, kaya't dumating sa lahat ng mga tao ang kamatayan sapagkat ang lahat ay nagkasala. Bunga ng kasalanan ginawa ni Adan, ano naging resulta? Lahat ng tao ay naging biktima na, naging alipin na ng kasalanan. At ano po ang ibubunga ng kasalanan? Ang ibubunga niyan ay kamatayan. Kaya sa ayat gusto ng tao, dumarating ang kamatayan sa buhay natin. Pero bago pa nilalang si Adan at Eva, wala pong tao noon. Sapagkat alam nyo, ang ibang mga nagbabatay sa siyensya, nagbabatay sa mga matatandang kasaysayan, mayroon pa raw mas nauna kay Adan at kay Eva. Wag yun ang ating paniwalaan. Ang ating paniwalaan, ang kinatititikan ng mga salita ng Diyos, yan ang Biblia, na ayon sa Timoteo, ipinasulat para ating pag-aralan, matututunan natin ng mabuti at magdadala sa atin sa kaligtasan. Kaya yung mga sinaunang pahayag, wag natin paniwalaan yon. Yung nasa Biblia, yung nasa Genesis, yan ang paniwalaan natin. Mga kapatid, biblical yan eh. Salita ng Diyos po yan. Kaya nang lalangin ng Diyos si Adan at Eva, wala pang kamatayan. Wala pa noon. Pero nang magkasala na, naroon na ang kamatayan. Kaya lahat tayo di ho ba, ay nakalaan na mamatay. Sabi nga, darating at darating ang oras, titigil ang pagtibok ng puso, mamamatay ang tao. Kung sino ang makakasama niya at kung sa paanong paraan mamamatay ang tao, hindi ho natin alam. Tanging ang Diyos lang ang nakakaalam niyan, mga kapatid. Ngayon, paano ho inilarawan ng Biblia ang kamatayan? Next slide. Ganito nakasulat. Ayan. Sapagkat siya'y kailangang maghari hanggang mailagay niya ang lahat ng kanyang mga kaaway sa ilalim ng kanyang paa. Tinutukoy dito ni Pablo ay ang Panginoong Yahushua. Darating ang panahon, maghahari ho siya. Anong mangyayari? Ilalagay niya lahat ng kanyang mga kaaway sa ilalim ng kanyang mga paa. Sino yung kanyang mga kaaway? Di yung nagtumanggi sa kanya, ang nag-reject sa kanya, mga taong ayaw sumampalataya sa kanya, nagtakwil sa kanya, yun ang kanyang mga kaaway. Ano po ang pahayag ng Biblia nga? Doon na paano inilarawan ng kamatayan. Ang huling kaaway, nalilipulin ay ang kamatayan. Sa makatwid, ayon kay Pablo, ang kamatayan ay inilarawan niya na pinakahuling kaaway ng ating Panginoong Yahushua. Mga kapatid, yan ang katotohanang nakasulat sa Biblia. Ngayon, ano ibig sabihin po na ang kaaway na lilipulin ng ating Panginoong Yahushua na yun ang pinakahuli ay ang kamatayan? Ano ibig sabihin? No? Next slide, ganito nakasulat. Pakinggan natin. Sa aklat po ng Ebreo, ganitong ating mababasa. Kaya yamang ang mga anak ay nakibahagi sa laman at dugo, at siya man ay nakibahagi rin sa mga bagay na ito, upang sa pamamagitan ng kamatayan ay kanyang mapuksa. Ang may kapangyarihan sa kamatayan sa makatuwid ay ang diablo. Anong ibig sabihin po na ang pinakahuling wawasakit lilipulin ng Panginoong Yahushua na pinakahuling kaaway ay ang kamatayan? Ano ibig sabihin po noon? Diyan po sa ating binasa, nandiyan ang sagot. Ang sabi, yamang ang mga anak ay nakibahagi sa laman at dugo, at siya man ay nakibahagi rin sa mga bagay na ito. Ang tinutukoy na siya riyan ay ang Panginoong Yahushua. Ano layunin? Ang sabi diyan ay upang sa pamamagitan ng kamatayan, Panginoong kamatayan ng Kristo ay kanyang mapuksa ang may kapangyarihan sa kamatayan, sa katwid ay diablo. Makatwid, ang pinakahuling kaaway ng Kristo na kanyang lilipulin ay ang kamatayan. Ano ibig sabihin po noon? Ang kanyang pupuksain, yung may kapangyarihan sa kamatayan. Ano ibig sabihin po noon? Ang nagdala ng kasalanan sa mundo. Sino bang nagdala ng kasalanan sa mundo? Hindi ba ang diablo? Kung walang diablo, walang kasalanan. Kung walang kasalanan, walang kamatayan. Hindi po ba mga kapatid?
Kaya sabi ng ating nabasa kanina, ang pinakakahuling kaaway ng Kristong lilipulin niya ay ang kamatayan. Ang tinutukoy niya ay ang dyablo. Sapagkat ang dyablo ang nagdala ng kasalanan at kamatayan sa tao eh. Di ho ba mga kapatid? At dahil po dyan, ano ho ang pahayag sa unang Juan 3:8? Kaugnay ng ating katanungan na pupuksain ang otor ng kasalanan at nagbunga ng kamatayan, alalaong bagay ang dyablo, ang sabi, ang patuloy na gumagawa ng kasalanan ay sa dyablo. O nakita nyo na yan? Kaya ang Kristo na parito para lipulin ng kasalanan eh. At hindi lang yan, ang autor ng kasalanan, ang dyablo. Pero ang sabi, ang patuloy na gumagawa ng kasalanan ay sa dyablo. Alam na natin na ang kamatay bunga ng kasalanan dala ng dyablo. Eh kung sa kabila ng katotohanan niya ng tao ay patuloy na gumagawa ng kasalanan, ano lamang ang pinatutunayan niya? Sa dyablo siya. Bakit? Sapagkat buhat pa ng pasimula ay nagkakasala ng dyablo. Totoo nga naman yon. Nilalang siya natala sa umaga. Maningning. Pero ang ginawa niya, ibig pa niyang lampasan ng kaningningan ng lumikha sa kanya. Kaya siya'y inihugos sa lupa kasama ng mga fallen angels at siya'y naging dyablo at si Satanas, siyang mandaraya ng mga tao sa mundo. Kaya ang sabi dito, dahil dito nahayag ang anak ng Diyos. Nang mahayag ang dyablo, nahayag din ang anak ng Panginoon Diyos. Ano layunin? Nahayag ang anak ng Diyos upang wasakin ang gawa ng dyablo. May dyablo, may Kristo. May kasalanan, may tumubos ng kasalanan. May kamatayan, merong magbibigay ng buhay na wala hanggan at alisin yung kamatayan permanently. Di po ba, mga kapatid? Teka muna. Ano ibig sabihin po dyan sa Hebreo 2:14 nang sabi, kanyang mapuksa ang may kapangyarihan sa kamatayan, sa makatwid ay ang dyablo. Baka isipin naman ng tao na ang dyablo pala ang may hawak ng buhay ng tao at siya din pala ang may hawak ng kamatayan ng tao. Mabuti liwanagin natin yan, mga kapatid. Sino nga bang may hawak ng buhay ng tao? Ang dyablo ba? Ito, next slide. Ganito nakasulat. Ayan. Tingnan ninyo ngayon ako, sa makatwid ay ako nga, at walang Diyos liban sa akin. Ako'y pumapatay, at ako'y bumubuhay, ako'y sumusuga, at ako'y nagpapagaling, at walang makakaligtas sa aking kamay. Sabi niya, sabi naman ni Job, hubad akong lumabas sa sinapupunan ng aking ina, at hubad akong babalik doon. Si Yahuwah ang nagbigay, at si Yahuwah ang bumawi. Purihin ang pangalan ni Yahuwah. Ayon dyan sa ating binasa, ano ibig sabihin po doon sa binasa nating kanina, Hebreo 2:14, na ang may kapangyarihan ng kamatayan sa makatwid ay ang dyablo? Ang ibig bang sabihin ang may hawak ng buhay ng tao at ng kamatayan ng tao ay ang dyablo? Hindi po. Ayon sa Deuteronomio, Diyos mismo ang nagsasalita. Ang sabi niya, ako ang Diyos, liban sa akin, wala nang iba. Siya, ako ang wikang pumapatay, ako ang bumubuhay. Sa makatwid, mga kapatid, ano lamang ang ibig sabihin? Ang promotor ng kapangyarihan ng kamatayan ay dyablo, bunga ng kanyang ipinuna na kasalanan sa mga tao, na ang ibig sabihin ng kasalanan ay paglabag sa utos ng Panginoon Diyos. Sinabi rin ni Job nang sabi, ang Diyos ang nagbigay, si Yahuwah din ang bumawi. Ibig lang sabihin, mga kapatid, ang may hawak ng buhay kung kailan dapat mabuhay ang tao, hanggang kailan siya mabubuhay, kung ang may hawak ng kamatayan, hanggat kailan siya mabubuhay at hanggang kailan siya mamamatay, ang Diyos lang ang may hawak po nun. Alam nyo, pagka binasa natin ang nangyaring panunukso kay Job, humingi muna ng permiso ang dyablo o si Satanas sa Panginoon Diyos. Subukan mo yan. Kaya ka lang pinaglilingkuran niya, sabi ni Satanas sa Diyos. Dahil sa sagana buhay niyan eh. Di ba? Pero subukan mong subukin yan. Ibigay mo siya sa akin. Susubukin natin yan. Malilipo lahat ng kabuhayan niya. Mga anak niya mamamatay yan. Tatalikuran ka niyan. Sabi ng Diyos, o sige, gawin mo. Pero wag mong kunin ng buhay. Ano ibig sabihin? Ang nagpipermit ay ang Diyos. Sapagkat siya may hawak ng buhay. Siya din ang may karapatang bumawi ng buhay. Di po ba?
Kaya sinong isinugo ng Panginoon Diyos para tayo garantiyahan na magkakamit tayo ng buhay sa kabila ng katotohanang bawat tibok ng puso, darating ang panahon, titigil yan. Ang sabi diyan sa Apokalipsis, at ang nabubuhay, ako'y namatay at tingnan mo, ako'y nabubuhay magpakailan paman at nasa akin ang mga susi ng kamay o ng kamatayan at ng Hades. Sino yan? Ang Kristo. Sino ang Kristo? Binigyan ng Diyos ng kapamahalaan sa langit at lupa. Kaya siyang may hawak ng mga susi ng kamatayan at ng Hades. Ano ibig sabihin? Sa bisa ng kapangyarihan ng Diyos na si Yahuwah, ipinagkaloob niya sa kanyang bugtong na anak na si Yahushua ang susi o ang kapangyarihan sa kamatayan at ng Hades. Kaya mga kapatid, alinsunod po sa ating mga pag-aaral na ito, ang kapangyarihan ng kamatayan, ito po ay hawak ng ating Panginoon Diyos sapagkat nang likhain niya ang tala sa umaga, nagyabang, nagmataas, at inihugos, naging mandaraya, naging biktima niya ang mga tao, naging alipin niya mga tao sa paggawa ng kasalanan. Di ba totoo yun? Sino sa atin ang perpekto? Wala. Gawin man natin, isipin man natin ang mabuting ibig nating gawin, pero ang ating nagagawa yung kasamaan, yung mali, yung labag sa kalooban ng Diyos. Di ba? Mga kapatid, yan ang pruweba na tayo po ay under sa power nitong si Satanas. Nagkakasala tayo, lumalabag tayo sa utos ng Panginoon Diyos, na tayo po ay nasa kalagayang alipin at takot dahil sa ginawa ni Satanas. Takot ang tao, kaya tanong mo yung tao, gusto mo bang mamatay? Ayaw kong mamatay. Takot na takot mamatay yung tao eh. Bagaman ang katotohanan, kahit takot ka, madarating at darating yan. Pero yung iba, hindi takot mamatay. Bakit kaya? May sekreto sila. Mamaya, malalaan natin po yan. Pero ayon po sa Biblia, nang magturo si Juan na Ebanghelista, bakit po si Satanas ay talagang otor ng kamatayan na yan ang kinatatakutan ng tao? Bunga ng kasalanan. Ito, basahin natin sa 8:44. Ganito ho nakasulat, mga kapatid. Ayan, next slide. Atin hong basahin ito, mga kapatid. Ayan. Next slide. Ayon, kayo'y mula sa inyong amang diablo. Ang tinutukoy rito ay mga tao. Mayroon palang mga anak itong diablo. Sino yung mga anak niya? Siyempre, yung sumusunod sa kanya. Ano yun? At ang nais niyong gawin ay ang kagustuhan ng inyong ama. Di may anak ang diablo, tatay nila diablo. Ang mga lingkod ng Diyos, may ama. Sino ama nila? Si Yahuwah. Pero ito iba. Mga anak ito ng diablo. Ano trabaho nila? Kung ano gusto ng diablo. Ano ba itong diablo? Siya isang mamamatay tao buhat pa sa pasimula. Kita nyo? Killer ito, murderer ito eh. Di ba? At hindi naninindigan sa katotohanan. Alam niya na iisa lang Diyos. Di ba? Sabi doon sa Santiago. Kilala ng diablo ang mga demonyo, kilala din nila ang Diyos eh. Di ba? Nakipag-usap ng privately itong si Satanas sa Panginoon Diyos eh. Kaya kilala ni Satanas ang Diyos ay iisa. Pero hindi nanindigan sa katotohanan. Bakit? Sapagkat walang katotohanan sa kanya. Kapag siya'y nagsasalita ng kasinungalingan, siya'y nagsasalita ayon sa kanyang sariling likas. Sapagkat siya isang sinungaling at ama ng kasinungalingan. Kaya ang sama talaga ng diablo. Pero hindi lang yon. Ang dapat nating maintindihan, may mga taong sa akala nila ay anak sila ng Diyos, anak pa sila ng Diyos, pero hindi na pala. Bakit? Ang katangian ng diablo na sa kanila eh. Alisin natin yung katangian. Kasi parang mabuti. Di ba? Yung masamang likas ng diablo nasa kanila. Ano yung masamang likas ng diablo? Mamamatay tao yan. Hindi man literal, spiritual. Di ba? Ano pa? Mahilig sa kasinungalingan yan. Kaya sino man tao na pinagtatakpan ng katotohanan, itinuturo ay kasinungalingan, anak yan ng diablo. Pero sabihin mong anak sila ng diablo, magagalit sa iyo yun. Bakit? Sasabihin nila, hindi.
anak kami ng Diyos, hindi kami anak ng dyablo. Kaya mga kapatid, dahil sa kasalanan, tandaan ninyo, ang tao'y hawak ni Satanas. Takot na takot ang tao sa kamatayan. Alipin ang tao ng dyablo. Pero ano po ang pahayag ng Biblia? Ayon sa talata ng Biblia, nabasa natin kanina sa Hebreo 2:15, if there's a chance, we have to let them, okay. Ayan, nakasulat, oh. At mapalaya silang lahat na dahil sa takot sa kamatayan, sa buong buhay nila ay nasa ilalim ng pagkaalipin. Sabi ni Pablo po yan, mapalaya silang lahat dahil sa takot sa kamatayan. Bakit takot sa kamatayan? Sino ba hindi? Takot sa kamatayan. Takot na takot yung tao, kaya nga ang tao nagtatago pagka may namamaril eh. Ayaw niyang mamatay. Malibang, may problema na sa utak yon. O narito ako, barilin mo ko. Walang taong nasa katino ng isip na magpapakamatay o magpapabaril na lang. Di ba? Pero dito, ang usapan natin ng dyablo. Nagpunla ng likas niyang ugali sa tao. Paglabag sa utos ng Diyos. Nagkasala. Natakot ngayon sa kamatayan ng mga tao. Pero ang sabi, napalaya silang lahat dahil sa takot sa kamatayan, sa buong buhay nila ay nasa ilalim ng pagkaalipin. Meron palang pagkakataon na tayo'y mapalaya at maalis doon sa sitwasyong takot sa kamatayan eh. Alam nyo, bago ang ginawa ng Kristo na pagtubo sa tao, ay nakabilanggo ang tao sa takot sa kamatayan. Na siyang pinaka-ultimate fear, pinakahuling kinatatakutan ng tao. Na kumukontrol sa tao sa paraan ng kanilang pamumuhay. Pero dahil po sa ating Panginoong Yahushua, namatay siya. Winasak niya ang kapangyarihan ng dyablo at napalaya ang mga tao sa habang buhay na pagkaalipin sa kamatayan. Kaya ang mga tinubos na dahilan ng kamatayan ng Kristo, malaya na at alam nila na kung sila'y mamamatay man, may nakalaang silang isang buhay pa na yun ang buhay na walang hanggan. Kaya, mga kapatid, merong kamatayan na talagang mapalad. Alam niyo, mga kapatid, ang kamatayan, hindi po niloob ng Diyos yan. Nilikha ng Diyos ang tao, binigyan niya ng magandang sitwasyon, si Adan, di ba? Paraiso na po yun eh. Kumbaga, sa darating na panahon, pinaka-millennial kingdom na yon. Kumbaga, dahil darating yung millennium eh. Parang bubuhayin muli ang Garden of Eden sa time of millennium. Di po ba, mga kapatid? Kaya, kung ating iisipin, ayaw ng Diyos ng tao ay mamatay eh. Sapagkat nilikha niya ang tao, hindi para mamatay. Kundi ang tao ay para mabuhay. Pero ang tao po ay natukso at yun nga, tayo ay patuloy na nagkakasala. Kaya ang totoo nang magturo si Pablo, kaugnay ng pagwasak ng Kristo doon sa kapangyarihan ng dyablo at mawala ang tao sa pagkatakot sa kamatayan, ito ginawa. Ayon kay Pablo, next slide. Pakinggan natin ito mga kapatid. Inalisan niya ng sandatang mga pinuno at ang may kapangyarihan at sila'y ginawa niyang hayag sa madla na nagtatagumpay sa kanila sa pamamagitan nito. Ang Kristo po ang siyang naging dahilan. Kaya ang mga taong pinagtatagumpayan ng takot dahil sa kasalanan ay nawala doon sa ganong kalagayan. Kaya napakahalaga ng pagsusugo ng Diyos sa Kristo. Kung walang Kristo, habang buhay tayo na alipin ng kasalanan. Pero nang magkaroon ng Kristo, isinugo ng Ama sapagkat sinisinta niya ang buong sanglibutan. Ano sabi ni Pablo ngayon? Ito, O kamatayan, nasaan ang iyong pagtatagumpay? O kamatayan, nasaan ang iyong tibo? Ang tibo ng kamatayan ay ang kasalanan. At ang kapangyarihan ng kasalanan ay ang kautusan. Subalit salamat sa Diyos na nagbibigay sa atin ng pagtatagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Yahushua, ang Kristo. Nakita ninyo? Kaya nang isugo ng Diyos ang Kristo,
tinubos ang dapat matubos. Ano nangyari? Yung kapangyarihan ng diablo ay nasupid. Ano nangyari? Yung takot sa kamatayan na pawi. Anong naipalit? Yung lakas ng loob, tapang, laban sa kamatayan. Bakit? Alam niya, kung siya man ay mamatay, ay mayroon pang isang buhay na nakalaan para sa kanya. Kaya nga si Pablo, palibhasa si Pablo ay kabilang sa mga nakinabang sa pagtubos ng Kristo. Anong hamon niya? Kamatayan, nasaan ang iyong pagtatagumpay? Kamatayan, nasaan ang iyong tibo? Naghahamon ngayon siya. Kaya ang damdami ng mga tao na talagang nagkamit noong katubusan na ginawa ng ating Panginoong Yahusya, naghahamon sa ang kakamatayan. Harapin mo kami, kamatayan. Kaming mga nakinabang sa pagsusugo ng Diyos sa kanyang bugtong na anak. Di ba po, mga kapatid? Kaya, paano natin dapat harapin ang buhay na natitira? Harapin natin ito ng buong ingat. Ingat sapagkat ang tukso'y kahit saan nandoon. Tayo pong mga alagad ng Panginoong Yahusya'y naglalakbay lang. Sa bawat paglalakbay natin sa mundo, may mga alok si Satanas. Ang dami niyan. Kayamanan, yung kasikatan, yung ikay makilala sa buong mundo, yung masarap ang pagkain, tsukdo lang magnakaw. Lahat na. Alok ng diablo po yan, mga kapatid. Kaya paano tayo dapat mamuhay? Next slide. Ganito nakasulat. Ito pong ating babasahin. Next slide po. Sa 2 Korinto, sa 11:3. Ito ating mababasa. Ito muna, patuloy. We already read that, sister. Ito po, sa next slide. Ngunit ako'y natatakot, sabi ni Pablo, na kung paanong si Eva'y na dinaya ng ahas sa pamamagitan ng kanyang katusuhan, ang inyong mga pag-iisip ay mailigaw mula sa katapatan at kadalisayan kay Kristo o sa Kristo. Paano tayo dapat mabuhay? Alerto. Sabi ni Pablo, ako'y natatakot. Bakit? Baka kung paanong si Eva'y dinaya ng ahas sa pamamagitan ng kanyang katusuhan, ang inyo, sino yung inyo? Ang kausap niya, mga alagad na ng Kristo. Mga kedushim, mga tinubos ng dugo ng Kristo. Sino yung mga tinubos? Nakinig sa aral, sinuri, sumampalataya, nagbagong buhay, tinaglay ang isip ng Kristo, nabautismuhan, nang mabautismuhan, siya'y naging isang taong bago sa sentido ang kanyang kaisipan, ay katulad ng isip ng Kristo, tagasunod ng utos ng Diyos. Ang sabi ng Biblia ay maliwanag, yon ang mga alagad ng Kristo. Kaya itong mga alagad na ito ay binalaan nito at pinaalalahanan ni Pablo. Baka kayo madaya rin ng katusuhan ng diablo, katulad ni Eva. Paano po yon? Kung ang inyong mga pag-iisip ay mailigaw mula sa katapatan at kadalisayan sa Kristo. Baka ang katapatan natin ay sa leader. Isa yon. Baka ang katapatan natin ay hindi na sa Kristo na siyang isinugo para lupigin at wasakin ang kapangyarihan ng kamatayan at ng diablo. Baka umaasa ka sa taong hindi naman tagapagligtas. Nang tinig niya higit pa sa tinig ng Kristo. Kasi sinabi po yan ng aming tagapamahala yan malimit yan. Pasya kasi yan ng aming tagapamahalang pangkalahatan. Kaya hindi niya nasasabing pasya yan ng Panginoong Yahusya. Hindi. Yan ang pasya ng Kristo. Hindi. Pasya yan ng aming tagapamahal. Nakita niyo ba? Hindi nila namamalayan na sila pala ay hindi na tagasunod ng Kristo, kundi sila'y tapat na sa kanilang leader na nagkakasala na maya-maya ay mamamatay na rin. Sapagkat ang kamatayan gaya ng alam natin, walang pinipiling tao, walang pinipiling edad, walang pinipiling lugar at pagkakataon. Pag dumating na yan, sabi ng Diyos, mamamatay ka. Huwag kang aasat maging tapat sa taong namamatay din. Sa Kristo tayo maging tapat.
Kaya sa atin, sinusuri natin. Ito bang aming aral na sinusunod, aral ng Kristo? Opo, sundin natin. Kaya maging followers tayo ng ating Panginoong Yahushua. Di ba, mga kapatid? Ayaw nating tayong maimpluwensyahan ng negatibo. Paano yung negatibo? Hindi naman siyang dapat pagtiwalaan, siyang pinagtiwalaan. Hindi naman ang tinig niyang dapat pakinggan. Ang tinig niyang pinahahalaga ng marami. Ano ang pahayag ng Biblia? Pagka ganon, hindi ka tapat sa Kristo. Ano nagagawa mo? Nagkakasala ka. Ano kasama anon? Next slide. Ito. Ayan. At kapag ang pagnanasang yon ay naipaglihi, ito'y nanganganak ng kasalanan. At ang kasalanan ay kapag malaki na, ay nagbubunga ng kamatayan. Nakita nyo? Ang katapatan sa Kristo, pagsunod sa Kanya. Ang ating pagnanasa ayon sa kalooban niya. Ang ating desire, ang ating perspective sa buhay. Di ba? Ang iba, hindi tapat sa Kanya. Ano ang mga masama nun? Nagkakasala ka ngayon. Anong sama kapag pinairal mo yon? Nanganganak ng kasalanan. At ang kasalanan kapag malaki na, ibig sabihin patuloy kang nagkakasala, nagbubunga ng kamatayan. Kita nyo? Mga kapatid, ang masamang bunga ng kasalanan. Ngayon, mga kapatid, puntahan natin ang Diyos na si Yahuwah. Kasi ang paksa natin ay kamatay ng matuwid, di ho ba? Paano yung hindi matuwid? Paano hindi larawan ng Biblia ang damdamin ng Diyos sa taong namamatay? Next slide. Ganito nakasulat. Mahalaga sa paningin ni Yahuwah ang kamatay ng kanyang mga banal. Nakita nyo? Kaya yung paksa natin nasasagot. Kamatayan, nandyan lang yan. Bunga ng kasalanan, opo. Pero may mga itinuturing na matuwid o mga banal. Sino yung mga itinuturing na matuwid? Yung inaring matuwid, inaring banal, sapagkat ang Kristo na umako sa kanilang mga kasalanan. Ano sabi ng Biblia? Mahalaga sa paningin ni Yahuwah ang kamatayan ng kanyang mga banal. Paano yung hindi mga banal? Sapagkat wala akong kaluguran sa kamatay ng sinuman, sabi ng Panginoon Diyos, kaya't magsibalik loob kayo at mabuhay. Ano sabi ng Biblia? Sabi ng Biblia, wala akong kaluguran sa kamatayan ng sinuman. Pag sinabing sinuman, mabuti at masama, hindi nalulugod ang Diyos sa kamatayan ng tao. Nilikha kasi ang tao para mabuhay. Sabi nga, God created man to live. Okay? To live, hindi para mamatay. Pero ang tao ang siyang namili di ba? Pinili yung paglabag, kaya nagkasala. Bunga ng kasalanan, mamamatay ka. Pero generally speaking, hindi gusto ng Diyos ng tao ay mamatay. Mahal niya ang tao di ho ba? Isipin niyo, ang pinakamamahal niyang anak, ang kanyang isinugo to prove how much He loved the world. Kung para patunayang mahal na mahal niya ang mga tao sa buong mundo. Alagad man niya't hindi. Di po ba? Kaya, ayon kay Apostol Pablo, ano po ang dapat nating gawin para ating pong maingatan ang ating katapatan sa ating Panginoong Yahushua at sa ating Panginoon Diyos at mamatay tayong matuwid sa harap ng Panginoon Diyos. 7:1. Next slide. Ito nakasulat. Mga minamahal, yamang taglay natin ang mga pangakong ito, linisin natin ang ating mga sarili mula sa bawat karumihan ng laman at espiritu na ginagawang sakdalang kabanalan at sa pagkatakot sa Diyos. Kaya dapat tayong mangako sa Diyos. Anong ang ipapangako sa Diyos? Na tayo po ay mag-i-stick din doon sa kanyang pangako sa atin. Bakit? Ang pangako niya kasi kaligtasan kapalit ng pagsusugo niya sa kanyang anak. Kaya anong kailangan natin? Mangako din tayo. Anong dapat nating ipangako? Ang ating sarili, babaguhin natin. Paano yung pagbabago? Linisin natin ang ating mga sarili mula sa bawat karumihan ng laman. Kaya ang pagbabagong buhay, mga kapatid, kaakibat ng pagiging tagasunod ng Kristo, hindi pwedeng hindi. Hindi natin pwedeng sabihin na,
Ang kaligtasan pala hindi naman sa gawa. No, no. Ang kaligtasan, tama, gift. Ang kaligtasan ay biyaya. Pero kailangan po lakipan ng mabuting gawa. Hindi pwedeng hiwalay sa mabuting gawa. Kaya alisin natin ang ating sarili sa kalagayan ng karumihan. At ang sabi ay kailangan tayong mabuhay na may pagkatakot sa Diyos. Paano yun? May kabanalan ang ating pamumuhay. Hindi basta na lang, mga kapatid, na taken for granted. Total, ligtas naman ako eh. Hindi ganon. Huwag po. Kailangan po ay ating lakipan ng mabubuting gawa ang ating pagiging tagasunod ng Kristo. Ano ang kaigihan nun? Pagka tayo po ay namalagi sa mabubuting gawa. Ito po ang nakasulat sa 2:7. Ayan. Next slide. Sa Romans, sa kanila na sa pamamagitan ng pagtitiyaga sa mabubuting gawa na naghahanap ng kaluwalhatian at karangalan at ng kawalan ng kasiraan, ay magbibigay siya ng buhay na walang hanggan. Nakita niyo ang kahalagahan ng pamumuhay na may kabanalan. May mabubuting gawa. Ano ang ibig sabihin? Bibigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Kaya mga kapatid, iba ang kamatayan ng mga taong itinuring na banal sapagkat sila po ang mga taong sumunod sa Kristo. Mamatay man sila, meron silang kapalit na tatanggapin ang buhay na walang hanggan. Anong uring buhay po ang hinahanap ng Panginoon Diyos sa atin? At anong uring buhay ang dapat nating hingin sa Ama habang tayo nabubuhay pa? Ito, pakinggan natin, mga kapatid. Itong natitirang mga talata sa ating pag-aaral. Next slide. Sa aklat ng bilang, mamatay nawa ako ng kamatayan ng matuwid. Ayun. Sabi ng lingkod ng Diyos, mamatay sana ako, nawa ako ng matuwid. At ang aking wakas ay maging tulad nawa ng sa Kanya. Alam niyo mga kapatid, hindi masama ang manalangin sa Panginoon Diyos eh. Mag-request sa Kanya, Ama, mamatay sana akong matuwid. Ang sabi kasi pa dyan sa 14, ang masama ay ibinabagsak dahil sa kanyang gawang kasamaan. Ngunit ang matuwid ay may kanlungan dahil sa kanyang katapatan. Nakita nyo? Kaya kung tayo po ay naghahangad, na tayo po ay samahan ng Diyos araw-araw, hindi maiiwasan na tayo po ay gumawa ng kabanal at kabutihan. Di ba mga kapatid? May happy ending, sabi nga, ang gumagawa ng may kabutihan at kabanalan eh. Meron tayong, sabi nga, ang kamatayan natin ay malungkot pero masaya sapagkat ang sabi, malungkot, hindi na natin makikita, hindi natin madidinig ang tinig eh. Pero masaya sapagkat baon nila ang pananampalataya na ikapagtatamo ng kaligtasan. Ano pa ang katunayang mahalagang mabubuting gawa? Para tayo mamatay man, aariin tayo at magiging dapat sa buhay na walang hanggan. Next slide. Ito ho nakasulat. Ayan, at narinig kong isang tinig mula sa langit na nagsasabi, isulat mo ito, mapapalad ang mga patay na namamatay sa Panginoon mula ngayon. Oo, sinasabi ng Espiritu, sila'y magpapahinga sa kanilang mga gawa. Nakita niyo, mga gawa, magpapahinga na. Sapagkat ang kanilang mga gaway sumusunod sa kanila. Nakita ninyo? Ibig sabihin, ang ating mabubuting gawa, bukod sa nakita tayo, ang nakita sa atin, ang Kristo bilang ating pinaka-leader. Siyang tagatubos natin eh. Tayo mga tinubos, hindi na nakikita ng Diyos. Ang Kristo nang nakikita niya. Kinover up na ng Kristo. Covered na ng ang ating kasalanan ng dugo niya eh. Kaya natutuwa ang Diyos sa atin pagka tayo tagasunod ng anak niya. Hindi na tayo ang kanyang nakikita kundi yung anak niya na sinunod natin. Kapag tayo sumunod sa mga gawang mabubuti, na yun ang halimbawang iniwan ng ating Panginoong Yahusya, ang sabi ng Biblia, yung ating mga gawang mabubuting ginawa, susunod sa atin po yan eh. Magiging suporta yon para tayo po ay magiging dapat sa harapan ng ating Panginoon Diyos. Totoo, mamamatay tayo. Bakit hindi? Takot ba tayong mamatay? Hindi.
Hindi tayo takot mamatay. Sa anumang paraan, mamamatay tayo. Opo. Pero yung ating mga gawa, hindi lilimutin ng Diyos yun, mga kapatid. Yung mga gawa natin para sa Ecclesia, sa samahan, sa community of believers, na yan ang mga tunay na tagasunod ng Kristo, mga kapatid. Paano inilarawan ng Apostol Pablo ang kagandahan ng mga sumusunod talaga? Ito, pakinggan natin sa Roma 6:16. Ito pagtuturo ni Pablo kanina kay Juan yun eh. Hindi ba ninyo nalalaman na kung kanino ninyo inihahandog ang inyong mga sarili bilang alipin sa pagsunod, kayo'y mga alipin niya na inyong sinusunod? Maging ng kasalanan tungo sa kamatayan o ng pagsunod tungo sa pagiging matuwid. Hindi ba totoo ayon kay Pablo na ang sabi niya, kung kanino nyo inihandog ang inyong mga sarili, alipin kayo noon sa pagsunod. O ay ang sinunod nyo tinig ng ibang tao, hindi tinig ng tagapagligtas, alipin kayo noon. Diba? Makasalanan yon. Hindi minahal ang magulang, hindi minahal ang mga kapatid. At kung magsalita ay akala mo ay tagapagligtas pa. Hinihiling ko sa Diyos, pagpalain kayo, paano ikaw? Patay mo sarili mo, ayaw mo isama. Hirap na ba kayo? Ba't hindi mo sabi, hirap na ba tayo? Bakit? Talagang hirap na yung miyembro. Ikaw, pasarap na pasarap? Yun ang tinig na sinusunod nila eh. Hindi alipin kayo nun. Ano man lang sabihin nun, susunod kayo. Kami, alipin kami ng Yahusya. Ano ang ibig sabihin? Tagasunod kami ng Kristo. Ang tinig ng Kristo na siyang tunay na tagatubos, ang aming dinidinig, mamamatay man kami, pero kamatayan ng matuwid. Kaya nang manindigan itong si Josue kasama ng kanyang pamilya, ano ang halimbawang ating dapat tularan? Ano man ang dumating sa buhay natin? Next slide. Ito ho nakasulat mga kapatid. Ito, pakinggan po natin. Ngayon, kung ayaw niyong maglingkod kay Yahuwah, sabi niya sa mga Israelita, ay piliin ninyo sa araw na ito kung sino ang inyong paglilingkuran. Sabi niya sa mga Israelita, ito'y leader na hindi namimilit. Itong si Josue. Patay na niyan si Moises. Kapag ang nakarating sa lupay ng Kanaan ay si Josue. Di ba? Nung kausap niya mga Israelita, kasi matitigas ang ulo ng mga Israelitang iba eh. O sa araw na itong piliin nyo kung sino paglilingkuran nyo. Sabi niya. Hindi niya sinabing, ako ang inyong pakinggan. Sumama kayo rito para ligtas kayo. Hindi ganun eh. Sabi niya, sige, mamili kayo kung sino gusto niyo paglingkuran. Pero ito, paninindigan ni Josue dapat nating tularan. Kung ang mga Diyos na pinaglilingkuran o pinaglingkuran ng inyong mga ninuno sa kabila ng ilog, o mga Diyos ng Amoreo na ang lupain nila ay inyong tinitirahan. Ito, sabi niya, sige, yun ang paglilingkuran nyo. Sabi niya sa mga Israelita, yung mga pinaglingkuran ng mga ninuno ninyo sa kabila ng ilog, sige, paglingkuran nyo. Ang mga Diyos ba na Amoreo sa lupain na tinitirahan nyo ngayon, sige, paglingkuran nyo. Pero ano sabi ni Josue? Ngunit, saga ng akin. Padre de pamilya, saga ng akin. Paano yung pamilya? At sa aking sambahayan. Ano sabi niya? Kami ay maglilingkod kay Yahuwah. Anong moral lesson ang ating makukuha rito? Yung sinseridad. Yung firm na stand. Matibay na paninindigan nitong si Josue. Kung ang karamihay tatalikod sa Diyos ko, kami at ng aking pamilya, maglilingkod kami kay Yahuwah. Nakita ninyo? Kaya mga kapatid, nagpapasalamat tayo sa bawat sandali ng ating buhay at paglilingkod sa Ama. May Kristo tayo. Taong perpekto para ihandog, para matubos ang kasalanan ng maraming tao. Kaya paano itinuro ng ating Pangulong Yahusya ang pagsunod sa halimbawang iniwan niya, pagsunod sa kalooban ng Ama. Paano niya pinakita kahalagahan? Next slide, ganito ang ating mababasa, mga mahal na kapatid. Pakinggan natin. At nang maging sakdal, siyang naging pinagmula ng walang hanggang kaligtasan ng lahat ng mga sumusunod sa Kanya. Nakita ninyo?
paano itinuro ng Kristo ang kahalagahan ng pagsunod sa kalooban ng Ama. Yan ang ginawa niya una di ba? Ama, kung maaari lumampas sa akin ang sarong ito. Tao kasi siya may masakit din ang mararamdaman niya. Pinakita sa kanya, daranasin niya, pero wag ang ayon sa ibig ko, kundi ayon sa ibig mo, kaya siya naging sakdal. Siya ang pinagmulan ng walang hanggang kaligtasan. Pero kanino? Sa lahat ng mga sumusunod sa kanya, sa mga tagasunod niya, sa mga kedoshim niya. Kaya kapag kang mga tagasunod niya ay namamatay, ano ang tawag niya? Nung mamatay si Lazaro, natutulog lang yan si Lazaro. Kaya ang kamatay ng lingkod ng Diyos na namatay sa pagsunod ay parang natutulog lang. Hindi permanenteng nasa libingan. Darating ang panahon, madidinig ang tinig ng tagapagligtas. Babangon ang mga nangamatay na tagasunod ng Kristo at ang aabutang buhay na patuloy na naninindigan sa pagtalima sa pagsunod sa aral ng ating Panginoong Yahushua. Isa-isang pikit mata sila ay babaguhin. Kasama ng unang binuhay, sasalubong sa Panginoon sa alapaap sa araw ng rapture. Kaya yan ang atin po na pinakahangad. Hindi natin kinatatakutan ng kamatayan. Anumang oras ay dadating yan. Basta maghanda tayo. Kapag tayo po ay naghahanda, anumang oras, anumang gulo, anumang panganib, ang dumating sa buhay natin. Opo. Taas na nating mahaharap yan sapagkat alam natin mula sa puso natin, tatanggapin natin ang biyayang kaloob ng ating Panginoon Diyos. Mga kapatid, ako, patay na tatay at nanay ko. Dahil sa nung ako'y nasa ministeryo pa ng Iglesia ni Cristo, nailibing sila, hindi ako kasama. Hindi, sapagkat ako'y may destino. Kayo, buhay pa ba nanay nyo, tatay nyo? Mahalin ninyo. Mahalin ninyo ang inyong tatay at nanay. Dalawin ninyo. Sapagkat baka darating ang panahon, pagdalaw nyo malamig ng bangkay. Dalawin nyo. Ang tatay at nanay kahit hindi perpekto, nag-iisa lang ang tatay at nanay natin. Padama natin ang pag-ibig, ang pagmamahal, ang pagmamalasakit. Sapagkat sa mula sa pagkabata, inalagaan kayo. Pinalaki kayo. Sinakripisyo ang sarili para sa inyo. Mahalin ang ating nanay at tatay. Mahalin ang ating mga anak. Sumunod sa pagbabago. Ano man ang dumating sa buhay natin. Ipipikit natin ang ating mga mata. Nakasisiguro tayo. Darating ang Panginoon. Pupukawin tayo. Gigisingin tayo. Tayo ilalabas sa ating mga libing ang kuntaydat ng patay para tayo po ay pamanahan ng kaligtasan. Umaasa kami at umaasa tayo, lahat tayong sumasamba na ang ating pagsamba ay nagdulot ng kaluguran sa Ama at kapurihan sa kanyang pangalan. Tibay ng loob at dagdag kaalaman sa ating lahat para ating maharap ang natitirang panahon ng buhay na ibibigay pa ng Ama ng buong tatag at buong tibay. Tumayo kayo, tayo mananalangin. Aming Ama, salamat po ng marami sa iyo. Ang kamatayan ay nasa paligid lang namin. Anumang oras, sasakmaling kami nito, darating ito. Kaya habang kami po ay nabubuhay, gusto mo na mabuhay kami sa halimbawang iniwan ng Panginoong Yahushua. Itakwil namin at itanggi ang aming sarili para bagyang daan ang pagsunod sa aral mo at utos mo, Panginoon Diyos. Ang anak mo nagsakripisyo, hindi naman dapat. Dahil po sa pag-ibig mo sa mga tao. Dahil sa tukso ng diablo na sa pulmula ay naging mapagmataas. Ang mga tao ay naging alipin at natatakot sa kamatayan dahil sa kasalanan.
pero sa pamamagitan ng aral na aming tinanggap. Ang pinakahuling kaaway na lulupigin ng Panginoong Yahushua ay ang kapangyarihan ng kamatayan. Ang dahilan kaya ang tayo nagkaroon ng kamatayan, ang panunukso ni Satanas, siya ang huling kaaway na lulupigit wawa sa akin ng Panginoong Yahushua. Ngayon kami po ay naging bunga na at nakinabang sa kamatayan ng Panginoong Yahushua. Dapat na kaming maging panatag. Sapagkat alam namin ang buhay na ito'y pansamantala lamang. Hindi ito ang tunay na buhay. Ito'y buhay na punong-puno ng kalumbayan, na puno ng mga pagluha, katawan na puno ng karamdaman. Panginoon, ang amin po na nasa isip ay ang amin pong Panginoong Yahushua. Binatay siya at siya pinahirapan, pero binuhay mo siya. Binigyan mo siya ng maluwalhating katawan. Wala ng kamatayan, wala ng karamdaman. Yun din po ang ibig namin. Kaya sana ang natitira namin buhay, gugunin namin sa pagsunod sa tinig ng Panginoong Yahushua. Hindi sa tinig ng kung sino-sino man. Siya ang tagapagligtas na nag-iisa. Siya ang nagsakripisyo sa krus para sa kasalanan ng tao. Maawa ka po sa bawat isa sa amin. Kung pinayagan mong pumanaw ang aming mga magulang, malungkot kami, lumuluha kami ng malapit. Naalala namin ang sakripisyo nila. Pero darating ang panahon, makikita namin silang muli. Pagdating ng araw ng pag-agaw mo at pagsalubong ng mga anak, ng mga tapat mong lingkod sa iyo, Panginoong Yahushua. Ama, ikaw ang may ibig noon. Ikaw may gusto na makatakas sa araw ng matinding kapighatian ang mga tapat mong mga tagasunod. Salamat po sa mga aral na ito. Dagdagan mo lang kami ng pagtatapat. Dagdagan mo kami ng takot upang maiwasan namin ang kasalanan. Magawa namin ang gusto mong kabanalan. Purihin ka, Ama. Salamat ng marami. Binasbasan mo na kaming lahat. Pinalakas mo na kaming lahat. Binasbasan niyo po ang buong sangkatauhan sa mundo. Mabigyan pa ng pagkakataong makapagsurit, makapagbasa din sila. Huwag silang magkasya sa pakikinig lamang, sapagkat nandoon ang pandaraya. Basahin nila at suriin nilang mabuti upang mabuksan din ang kanilang mga pangunawa. Mayakap ang katotohanan. Ito'y dalangin namin sa ngalan po ng iyong anak, Panginoong Yahushua HaMashiach. Amen. Mga biyayang pagliligtas ng ating Panginoong Yahushua, ang pag-ibig ng Diyos na si Yahuwah, at ang patuloy na pagkalakip ng Espiritu Santo, yan nawang sumaating lahat ngayon at magpakailanman. Amen. Mayroon tayong mga ilang tagubilin. Please continue to join us on 1001 billion questions to further gain a better understanding of the words recorded in the Bible
At panalangin nating patuloy po ang lahat ng mga tao, leader ng mga bansa, taong nasa kapangyarihan, para sa ikapapayapa pa sana ang mga isip nila. Huwag yung kaguluhan, maiwasan pa sana. Pero ganun pa man, mga kapatid, kung ano ang kalooban ng Diyos, yun pa rin po ang maghahari. Patuloy tayong mabuhay po ng ayon sa kalooban ng Ama. Good day po sa lahat. Hanggang dyan po at tayo natatapos na. Sa puso natin ang aral ng Diyos Yahuwa at maging matatag. Pagkatyak na darating araw ng paghuhukom o kaya siya'y tingin. Mga labing ang iglesia, ipagtanggol